Minarapat po ng programang ito na bigyang daan ang aking isinagawang interview sa isang pamilya na natiwalag sa iglesia dahil napapaniwala at nadaya ng mga dating ministro sa Iglesia ni Cristo. Ngunit, makaraan po ang halos 3 taon ng pagkakatiwalag. Sila po ay nagbalik loob sa iglesia. Ano po ang isang pangyayari na dumating sa kanilang pamilya na ito ang nagtulak o nag-udyok sa kanila na magbalik loob? Ang dahilan po talaga ng pagkakatiwalag po namin sa loob ng iglesia, dumating po sa buhay namin noong pang-una ang mga mabibigat na pagsubok po. At bilang isang iglesia ni Cristo at naging kaeskwela ni Marco, sila po yung unang nilapitan namin noong panahon na yun at hindi po sila nagkait ng tulong. 2 buwan po sa ICU yung anak namin, araw-araw ay pumupunta sila doon upang ipanalangin at iyon po ay tinanaw naming malaking utang na loob sa kanila. Subalit nang dumating nga po ang suliranin na bumangon sa panahon po ng pamamahala po ng kapatid ni Eduardo Manalo, sila rin po yung unang pumunta sa amin upang kami hikayatin na sumama. Hindi po namin narinig yung ibang dahilan, yung ibang mga panig, sila lang po yung aming narinig. Kaya kami po ay napasama. Maling kapag pakikipagkaibigan ang nangyari. Kaya ako po ay naniniwala na tama at wasto ang ginawa ng kapatid ni Eduardo Manalo na kapag ang isang tao ay may dalang maling doktrina, ay hindi po dapat kausapin. Iyan pong nangyari sa amin. Napasama po kami sa kanila, natiwalag po ang aking buong sambahayan. Dumating po yung pagkakataon na sa akin pa po pinapadaan yung ilang mga kontribusyon para po madala sa number 36. Pero hindi po yun nagtagal dahil nakikita po namin yung maling nangyayari. At nung kami po ay natiwalag na, sa totoo lang po, yung banal na espiritu ay wala na po sa amin. Nung pa lamang pong binanggit sa amin na kami po ay ititiwalan, lahat po kami nag-iyakan. Nagyakapan po kami. Pag-uwi po nila, sinabi po nila na matitiwalag po kami. Dumating po yung Webes, sabi po ng tagapangasiwa po namin noon, Karandi, huwag na po kayo sumamba dahil babasahin na po kayo. Nandun po kami sa opisina noon. Talagang, hindi ko po alam kasi sa panahon po na napakasigla ko po sa tungkulin. Kalim po ako ng lokal, pangulong binhi po ako noong panahon na yun. Natatakot po ako na baka kinabukasan, pag may nangyaring masama po sa amin na wala kami sa talaan. Hindi ko po alam saan po ako mahanto. Kaya, sobrang lungkot po na hagulgul po ako ng hagulgul. Niyakap po na po sila mama at saka sila papa dahil bukas wala na po kami sa talaan. Masamang-masama po ang loob ko, hindi lamang po sa tagapamahalang Pangkalahatan, kundi po doon sa mga ministrong kumausap po sa amin. Halos panawan na po kami ng pag-asa, lalong-lalo na po ako. Dahil ako po yung ipinanganak sa iglesia. Lahat po ng aking mga anak ay may tungkulin. Lumaki po sila sa tungkulin. At alam ko po na dati rin po akong may tungkulin, ang tungkulin yan ay kaloob ng Diyos. At yan po ang tanging kayamanan natin sa mundo na nawala po sa amin. Hindi ko po masisi ang ibang tao dahil ako naman pong nagkasala. Tinanggap po namin ang mga bagay na yun. Lumipas po ang 2 taong mahigit. At yun na nga rin po siguro ang isang dahilan kung bakit ako po ay lalo pang napasama or na-involve po sa mga gawain po nila. Yung gawain po na matulungan ko po sila sa ibang mga bagay, halimbawa po yung financial, yung pong ministro na si Nani Diwa. Naging kaibigan ko po sila sa mahabang panahon. Hanggang sa tumagal po ang panahon, kami po ay magkakasama. Nung nakabalik na po kami, nakita po namin sa aming mga anak ng kaligayahan po. Halos 3 taon po, pinagkait po namin sa aming mga anak ang makapasok po sa loob ng iglesia at makapanalangin. Ang laki po ng kasalanan namin sa kanila. Nung mga pangyayari po na naging dahilan kung bakit po kami nagdesisyon na magbalik loob sa iglesia, ito po ay isang karanasan o masasabi naming himala ng Diyos. Nagkaroon po ng karamdaman ng aming anak. Hindi po namin naasahan. Natuklasan namin ang aking isang anak ay nagtataglay din po ng depresyon. Anxiety po, kung tawagin sa English. Hindi na po namin siya makausap ng maayos, natatakot po siya. Dinala pa po namin siya sa ibang manggagamot, binigyan po siya ng gamot. Pero wala pong nangyayaring positibo. Nung nakaramdam po ko ng mga sakit po sa katawan na hindi ko po maintindihan kung bakit po mayroon, tinago ko lang din po yun. Tapos parang hinanap ko po na gusto ko pong mapagaling po nung sakit ko. Sabi ko po, siguro po kung nakakausap ko po yung ama o kaya po nakarinig po ako ng teksto. Kahit po, nagbabasa po kasi ako ng mga, o nanonood din po ako ng mga aral po ng sugo sa YouTube po. Hinahanap ko pa rin po yung physical po na pagtuturo po ng mga ministro. Sabi ko po, baka po mas makatulong po sa akin o kaya kahit man lang po magpanata po ako sa loob ng kapilya. Nang sa ganun lang po, mabawasan po yung takot ko, makausap ko po ang ama. Nilapitan ko po sila papa, sabi ko po, si mama pa lang po pala nung una, nung hinahatid po ako sa labas po ng Sabi ko po, ma,
gusto ko po magpanata. Pwede po ba? Kasi po, yun nga po, alam ko po, bawal po kami makapasok sa ano po. Kahit po pagkatapos ng po na school, sabi ko, makapagsalita na po kasama, makapusap ko na po. Hintay ko po yung pagkakataon na ito po, sabay-sabay po kami magbalik loob dahil noon pa lang po, sabi ko po kay Papa nung natiwala kami pa. Pwede ba bukas magsanay sila tayo na magbalik loob dahil ayoko po mawala talaga sa iglesia. Kaso sabi po ni Papa, oo anak, magsasalaysay tayo kasi lumipas na po yung matagal na panahon, hindi po kami nakapagbalik loob. Sabi ko gusto ko po ulit makasambahon sa loob ng kapilya, kaso hindi ko po magawa. Lagi ko po tinatry kaso hindi ko po magawa. Kasi natatakot po ako na itaboy po ako ng mga kapatid. Kaya nung dumating po yung pagkakataon na pinatawag na po kami, hindi na po kami nagdalawang isip. Kahit na po labag po sa kalooban ko nung una. Kasi iniisip ko po yung mga sasabihin po ng mga iba. Kahit po may nagsabi po sa akin na sana maging maayos, maging totoo ang pagtanggap nila sa inyo. Ang sabi ko po sa kanya, maging totoo man o hindi, ang pagtanggap nila sa amin, ang mahalaga makabalik kami. Sabi ko, gusto nyo ba magbalik loob na tayo? Tugon po nila, paano si Mama? Sabi ko, Mama mo kakausapin ko yan, susunod lang yan. Sabi niya sana pa makasamba ako. Sabi niya sana makapanalangin sa loob ng kapilya. Hindi po kami nagdalawang salita ang mag-asawa. Kaya po nung panahon na yon, sinabi ko sa kanya, total magbe-birthday ka naman sa Mayo. Gusto mo ba na sumamba tayo sa isang lugar na hindi tayo ahadlangan? Kasi nga po ay sa distrito po ng Rizal ay hindi po kami makadalo dahil kami po ay pinagbabawalan. Kaya sumamba po kami sa lokal ng Gibraltar sa Baguio. Sa totoo lang po, pagpasok pa lang po namin ng kapilya, lahat po kami umiiyak. Nung makapasok po ako doon po, parang niyakap po ako na andito na po ulit ako, nakasamba na po, nanalaki po agad ako, nawala po lahat ng takot ko. Kaya, lalo na po nung nagsalita pa po ang kapatid ni Eduardo, siya po yung nakasiwa po nung panahon na yun sa video streaming nga po. Nandun pa po kami sa harapan, ako po. Unang pagsamba po namin yon sa loob ng 2.5 taon. At ang hindi po namin naasahan, ang mga ngasiwa po ay ang kapatid ni Eduardo Manalo. Sa pamagitan po ng video streaming. Bagamat masama ang loob ko dahil ako po ay natiwala. Yun po pala ang himala na sinasabi ko po kanina. Kasi po, yung leksyon na tinalakay po ng kapatid ni Eduardo Manalo, yun po yung tungkol sa suliranin po na aming anak. Ako po magulang. Pero hindi ko nasabi sa kanya na huwag kang duwag, magpakatapang ka. Samantalang kapatid na Eduardo Manalo nung pagkakataon po yun, yung po mismo ang sinabi niya, huwag kang duwag, magpakatapang ka. Kaya ibinibigay ng Diyos sa iyo lahat ng problema niya upang lagi mo siya tawagan. Habang binabanggit po ng kay Eduardo yung magkatabi po kami, pinahawakan ko po siya. Sabi ko, anak, makinig ka sa kay Eduardo. Bakit kaya ganyan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan? Sapagkat sila ay nasa loob lamang ng bayan ng Diyos. Kaya sila pinapagtatagumpay. Ano po ba ang mahigpit na itinatagubili ng ating Panginoong Diyos doon sa mga lingkod niyang nasa loob ng kanyang bayan? Para nang sa ganon, sila po ay magtagumpay at patuloy ang kanilang pagtatagumpay. Pakinggan niyo sa Josue, sa 1:7 hanggang 8, ganitong sinasabi. Maging malakas ka. Pagka sinabing maging malakas ka, masama yung mahina. Kasi yun ang kabaligtaran ng malakas. Ano pa? At matapang. Pagka sinabing matapang, masama yung duwag. Kasi yun ang kabaligtaran ng matapang. Ano pa? Magiting. Kinakailangan, magiting. Pagka sinabing magiting, kinakailangan nakikita mo sa kanya yung integridad, sa kanyang taglay na pagkakilala sa Diyos at sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Matatag. Masama yung mabuhay. Sa makatwid, ang bilin ng Diyos sa kanyang bayan, maging malakas, matapang, magiting, at matatag. Alam niyo po ba, sa mga huling bahagi po ng mga panalangin ng kay Eduardo, hiniling po niya yung himala na mangyari po sa aming buhay. Tulungan sa karamdaman. Sa totoo lang po, hindi pa po kami nagpasyang magbalik loob ng panahong iyon, pero ramdam na po namin ang banal na espiritu sa loob ng 2.5 taon. Hindi po namin naramdaman. Ama, nagmamakaawa ko sa iyo. Maghimala ka ngayon sa mga anak mo, lalo na sa mga may karamdaman, lalo na sa hindi na kayang kanilang dinadalang hirap sa kanilang buhay. Kung meron silang mga bagay na sinusumbong ngayon sa iyo, Ama,
Hindi ka mahirap lapitan. Narito ka ngayon. Lapitan mo ng iyong mga anak. Tingin mo ang kanilang sinasabi sa iyo, ang isinisigaw ng kanilang puso. Lunasan mo po ang kanilang dalahin. Maghimala ka sa kanilang buhay. Kung sila'y merong mabigat na karamdaman, ikaw lamang ang tanging makapagbibigay ng karagdagang buhay sa kanila. Halika na, Ama, halika na. Hindi lang dito sa pagsamba hanggang doon, sa kanilang tahanan. Abutin mo sila pagka nananalangin ng sambahayan. Maawa ka, O Diyos. Magpakahayag ka sa kanila, magpakaranas ka sa kanila. Para nang sa ganon, anuman ang kanilang mabigat na dalahin, maitaguyod ang paglilingkod na ito hanggang sa makarating kami sa piling mo. Basbasan kayo ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ating ilapit sa Kanya. Tumayo kay tayo mananalangin. Pagkatapos po ng pagsambay sa pong malaking para pong relief po sa akin. Dahil po, nagawa ko po yung isang bagay na gustong-gusto ko pong gawin sa loob po ng halos 3 taon. Pati po na nasagot po nung daan po sa aral na tinuro po ng kapatid na Eduardo, na sinabi po ng ama yun, mga aral po na yun, nawala po yung mga takot ko. Pagkatapos po ng pagsamba, nagpadala po ako ng mensahe sa Eduardo. Tuwan-tuwa po kami doon. Kasi po, hindi ko po inaasahan na ganun na magiging tugon. Kaya po nung nagpunta na po ako sa Central, masaya po kami doon. Kasi po, ang ikinakatakot ko po noon, yung kami po ay pagagalitan, kami po ay pahihirapan. Pero napakabait po na kapatid Eduardo Manalo. Sa kabila po ng mga pagkakamali na aming ginawa, napatawad po kami ng biglaan. Hindi na po niya kami pinabayaang pamahiwalay ng panahon po yun. Minadali po niya ang aming panunumpa. Sa loob po ng 2 buwan, nakabalik po kami sa talaan sa iglesia. At napakabait po ng Eduardo. Kahit hindi ko po siya lubos na kilala. Mabuti na lang po nakilala ko siya sa kabaitan na ginawa niyo po sa akin. Napakabait po ng Eduardo dahil tinanggap niyo po kami muli sa iglesia. Napatawad niyo po kami sa mga nagawa po namin pagkakamali. Nung sinabi na po ni Papa na magbabalik loob na po kami, sobrang saya po namin. Dahil makakasamba na po ako, tapos madodoktrinahan na po ako. Ngayon po, bautisado na po. Lagi na po kami sumasamba. Mana, Eduardo Manalo. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo po kami pinabayaan mapahabang po sa mundo ito. Alam niyo po talaga, pwede mangyari sa amin kaya tinanggap niyo po muli kami. Alam niyo po na madadaya po kami lalo kaya tinanggap niyo po kami. Sa pinakamamahal po namin kapatid na Eduardo Manalo, maraming salamat po. Maraming salamat po at kami po'y pinahintulutan niyo makapagbalik loob. Buhay po ang ibinalik niyo sa amin. Sa pagkakataong ito ay nananawagan po kami sa mga nadaya at naakit ng mga dating ministro sa iglesia. Ang ilan po sa inyo ay mga kaibigan namin, kakilala, at ang iba pa ay mga kamag-anak o mga mahal namin sa buhay. Marami na rin po kayong naging puhunan sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng iglesyang ito. Ito ang isipin at bulayin po ninyong mabuti. Kailan po kayong magbabalik loob sa loob ng iglesia? Kailan po niyo isasagawa ang tunay na pag-aalaala sa Panginoon Diyos na natutuhan natin sa sugo at sa kapatid na Eranio Manalo na itinataguyod ng kapatid na Eduardo Manalo? Kapag mahina na po ba ang inyong katawan? Kapag malabo na po ba ang inyong mga mata na hindi na kayo halos makaaninaw ng liwanag? Nawa ay makarating po sa lahat ang nilalaman ng mga pahayag na ito ng Biblia na akin pong babasahin sa inyo sa Ecclesiastes. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Umaasa po kami na ang palatuntunan ito ay nakatulong sa lalong ikatitibay ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at maging kasangkapan nawa ang programang ito sa pagbabalik loob sa Panginoon Diyos ng mga nadaya ng mga kasinungalingan.